Tanong ni Sister Naisi Diente, hello, Brother John Ray, tungkol po kay Jesus. Karaniwang tao lang po ba siya nang siya'y nagkatawang tao? Para po maliwanagan po ang kapatid natin sa ibang sekta po. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok naman akong video kung saan napakaganda ng tanong na ito. Ito may kinalaman sa pagiging tao ni Jesucristo. Kasi merong isa kasi na naging curious, nung si Kristo ba'y nagkatawang tao, siya ba'y karaniwang tao lang? Malamang nakapanood yun ng The Chosen, Duda ko lang yon. Ang tanong niya, si Kristo ba nung nagkatawang tao ay karaniwang tao lang ba? Napakaganda ng kanyang katanungan. Kung saan bibigyang sagot yan ni Brother Junre. Okay, so sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At huwag niyo po kalimutan, nasa dulo po ng video ay may mga katanungan ninyo sa comment section namin sa live. Hindi nasagot, ay bibigyang sagot natin sa bawat episode. Kaya huwag na po natin patagalin, simulan na po natin. Nung siya'y nagkatawang tao, siya'y tungkol po kay Jesus, karaniwang tao lang po ba siya nang siya'y nagkatawang tao? Hindi lang siya karaniwang tao, talagang nagpakumbaba, mababa pa sa karaniwan kasi naging alipin siya. Dito sa Filipos 2:7, yun nga ang inano ni St. Paul, sa Philippians 2:6-7, kapatid na Maria Naisi-Diente, ito ang ating mababasa. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay ng isang alipin. Namuhay siya ng isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Tayo, tayo mga ordinaryong tao, pag pinag-usapan na kamatayan, parang ayaw nating mapag-usapan yan . Yan ang mga karaniwang tao. Pero ang ating Panginoong Jesucristo, nagpakababa pa siya sa karaniwan. Naging masunurin hanggang sa kamatayan. So yan po ang katayuan ng ating Panginoong Jesucristo. Dito sa Galatia 4:4, actually marami namang talata, kahit dito sa Mark 10:45. Anong sabi ni Panginoong Jesucristo dito sa Mark 10:45? Mark 10:45. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kaniyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ang ordinaryong tao, kapatid, hindi nagnanais na maglingkod. Mas gusto ng tao siya ang paglilingkuran. Diba? Yan ang karaniwang tao. Pero ating Panginoong Jesucristo, pumarito siya hindi upang paglingkuran, kundi siya'y maglingkod. Nagpakababa talaga siya. So mas mababa pa siya sa ordinaryong tao. Kaya nga sabi ni Panginoong Jesucristo, matuto kayo sa akin. So, yan po ang misteryo sa buhay natin Panginoong Jesucristo. Pero tandaan natin palagi, na sabi ni St. Paul, ang sabi ni St. Paul, nasa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Kahit mababa pa siya sa karaniwan, nasa kanya ang kapuspusan ng Diyos. At hindi na nawala sa kanya ang pagka-Diyos. So, sa kanyang pagkatao talaga, mababa siya sa ordinaryong tao. Kasi ang ordinaryong tao, ayaw nang magpakahirap, ayaw pag-usapan yung mamatay. Halimbawa, tayo ngayon, sino bang gustong mauna sa atin dito? Ayaw, yan ang ordinaryong tao . Ayaw pag-usapan yung kamatayan kasi nga, siyempre, iniisip natin pleasure, di ba? Yan ang mga ordinaryong tao.
Pero si Panginoong Kristo hindi ayaw niya ng ganun. Ang gusto ng Diyos na bilang isang tao, dapat makalangit dapat ang iyong mga gawa, ang iyong mga prinsipyo sa buhay, at ma-achieve mo lang yun kung tutularan natin Panginoong Kristo na nagpakababa. No, namuhay bilang isang alipin, sumunod hanggang kamatayan. So, mas mababa pa siya sa ordinaryong tao, kapatid na Mariana Isidente. Pero again, although ganun ang naging buhay ng ating Panginoong Kristo, tandaan palagi, hindi nawala ang kanyang pagka-Diyos. Okay? Kaya nga sa Ebanghelyo, makita natin, siya nagpatawad ng kasalanan, siya nagpagaling ng mga may sakit, at hindi na siya nagpagaling ng may sakit, bumuhay pa ng patay. Ang yung mga gawain na yan, gawain lang yan ng Diyos. Okay? Pero pagdating sa pagkatao ng ating Panginoon Kristo, mas mababa pa siya sa ordinaryong tao. Yun lang, Brother Jando. Maraming salamat. Ayan po ang ating tampok na video sa oras na ito. At sa katanungan naman na ating bibigyang kasagutan, ito ay tanong mula kay Razel Villacorta. Sabi niya dito, may tanong po ako. Bakit po Sunday ang ating Sabbath day? Kung ang last day of the week ay Saturday. Di ba dapat Sabado natin ito gagawin? Ito yan. Yung bakit tayo na Sunday tayo nagsasabat? Dahil yung Sunday kasi, yun ang Lord's Day. Yun ang araw kung saan siya muling nabuhay. No, muli siyang nabuhay mula sa kamatayan, and then sa araw na yun din ibinuhos ang Holy Spirit sa Day of Pentecost. Nung ibinuhos ang Holy Spirit doon sa Day of Pentecost, mas lalong naging yung mga Christian, naging Sunday keepers sila. Yung sinasabi ng mga Protestante, sabi ba gaya ng mga Seventh-day Adventist na Sabadista daw yung mga apostoles, di totoo yun. Yung ginagamit nilang nasa libro ni Bradsock, yung parabang tanong-sagot, na inaamin daw ng Katoliko na Sabadista si Kristo. Mali, hindi yun ang nakalagay doon. Ang ginawa nila, binasa nila yung mga argumento ng kalaban na isinulat na nasa negative stand, tapos ang kasagutan ni Bradsock, di nila binasa. Nalilitaw nila na yung paggamit ni Bradsock, pag-quote ni Bradsock sa sinasabi ng ibang sekta, yun daw ay paliwanag ng Iglesia Katolika. Mali, kinote lang niya. Diba? At sa linggo talaga, ito ating basahin sa Biblia, no? Simula sa kanyang muling pagkabuhay, ang mga alagad ay sumamba na sa kanya sa araw ng linggo. Mateo 28:9. Ating simulan na sa Mateo 28:9. Ito nangyari. 7. Ito. Magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Mauuna na siya sa inyo sa Galilea. Makikita ninyo siya roon. Yan ang balitang hatid ko sa inyo. At dali-dali nga silang umalis sa libingan at may magkakahalong takot at galak. At patakbong pumunta sa mga alagad upang ibalitang nangyari. Ngunit sinalubong sila ni Jesus at binati. Lumapit sila sa kanya, hinawakan ang kanyang mga paa at sinamba siya. Anong araw nangyari ito? Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Next, ito naman tayo ngayon sa 16. Sabi naman dito, pumunta ang 11 alagad sa Galilea sa bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila siya, siya'y sinamba nila. Subalit may ilan sa kanilang nag-aalinlangan. Sa madaling salita, ang mga apostol din, linggo ang kanilang pagtitipon. Actually, nasa Biblia yung kanilang linggo ang pagtitipon. Kung babasahin natin sa 1:20 versikulo 1, sabi dito, madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo. Madilim-dilim pa ng unang araw ng sanglinggo. Pumunta si Maria Magdalena sa libingan, naratnan niyang inalis
naalis na ang batong nakatakip sa libingan. So ang naratna niya doon, wala ng laman. Ito ay nangyari sa araw ng linggo. Next, ito naman tayo sa verse 19. Sabi naman sa 19, kinagabihan ng araw ding yun, linggo, ng unang araw ng linggo, habang nakasara mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nilang Panginoon. Kailan nangyari ito? Ito ay araw ng linggo. Next, 24. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. So wala. Next, ano nangyari dito sa verse 26? Makalipas ang isang linggo. Isang linggo ulit. So another linggo naman ulit, no? Muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Ano daw? Muling nagkatipon. Sa madaling salita, wala silang pagtitipon sa araw ng Sabado. Ang pagtitipon nila ay sa araw ng linggo. Linggo sila nagkita at muling nagtipon sa araw ng linggo. So hindi totoo na sila nagtitipon sa araw ng Sabado. Ngayon, mayroon silang ginagamit. Hindi ba nasa Biblia naman si Pablo umunta sinagoga ng mga Judaism para sumamba? Ito ang sagot dyan. Siya ay nandoon para i-convert sila. At hindi na siya membro ng Judaism. Katunayan, kanyang tinalikuran ang Judaism. Kung ating babasahin yan sa Galatia chapter 1 verse 13, ganito ang ating mababasa. For you have heard of my former conduct in Judaism. Former na nga eh. Former. Alam nyo yung mga ginagawa ko noong ako pa ay kabilang sa iglesia ng Judaismo. How I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. Yeah. Diba? So sa madaling salita, talagang Sunday keeper ang mga alagad. Talagang Sunday keeper sila. At yung Sabbath, tingnan mo yung Sabbath keeper ba ito? Sabat na Sabat, sila ay namitas ng trigo. Yung mga pariseo, galit. No, ginagawa nyo ito. Ang ginagawa ng mga alagad mo, Jesus, ay paglabag sa kautusan. Therefore, ang mga apostol hindi sumunod sa kautusan nakasanayan ng mga Israelita. Ang kanilang sinusunod ang kautusan ni Kristo. Ano man ang sabihin ni Kristo, yun ang ginagawa ng mga alagad sa pangunguna ni Apostol Pedro. Yan. So, yung tanong na bakit po Sunday kasi linggo ang pinili ng mga apostol, ng mga alagad kung saan sila ay sasamba sa Panginoong Jesucristo. Magtitipon ang mga Kristiyano, hindi makikipagtipon sa Judaismo. Makikipagtipon sa kapwa Kristiyano, hindi sa Judaismo. Okay, so yun po ang ating kasagutan dito sa tanong ni Razel Villacorta. Maraming salamat sa iyong katanungan at abangan po ninyo sa mga susunod na araw. Mag-upload na naman ulit tayo ng mga video kung saan ang inyong mga katanungan sa comment section na hindi nabigyan ng kasagutan, ating sasagutin sa dulo lamang ng video. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at the notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At di ba paalala ko, wala muna akong live sa YouTube channel ko. Yun ay dahil kailangan kong habulin itong mga pagkataong ito kung saan ating unahin muna itong channel ni Father Darwin Gitgano sa punto por punto. Maraming salamat po and bye-bye.